Magandang araw po sa lahat. Magandang araw, Kia Ora Kabayan. Ito si Mark Anthony S. Salvador, guro sa Departamento ng Pilipino ng Pamantasang de la Salle, Maynila. Ang inyong magiging tagapagpadaloy sa umagang ito. Ngayon po ay 10:55 ng umaga sa Pilipinas at 3:55 ng hapon naman sa Wellington, New Zealand. Napapanood din po tayo ng live sa pahina sa Facebook ng Departamento ng Pilipino ng Pamantasang de la Salle, Maynila. Para po sa mga kasama natin sa Zoom meeting na ito, panatilihing nakamute ang ating mikropono. Magkakaroon po ng malayang talakayan mamaya. Maaari nating itala ang tanong natin para sa ating mga tagapagsalita. At para formal na buksan ang Kia Ora Kabayan, ang programa natin ngayong umaga, magsisimula po tayo sa Panalangin Lasaliano. Nasusundan naman ng pambansang awit ng Pilipinas, at ng pambungad na panalita ni Binibining Deborah Sadi Anastasio, pangalawang tagapangulo ng Departamento ng Pilipino ng Pamantasang de la Salle, Maynila. Magandang araw po. Ating alalahanin na ang Diyos ay ating kapiling. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ipagpapatuloy ko, O Diyos, ang lahat ng aking gawain, upang ikaw ay lalong pakaibigin. San Juan Bautista de la Salle, ipanalangin mo kami. Mabuhay ka, Jesus, sa aming mga puso. Magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magiliw, kaya sa silangan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupig, di ka masisi. Sa dagat at mundong sa simoy at sa langit mamahal, may nilagang tulad, awit sa panlayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng buwan, ating pagsinta mo ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Dr. Lilia Sevillano at Ginoong Gio Robrigado, ang aming makakakwentuhan ngayong umagang ito
Dr. Roel Madula, tagapangulo ng Departamento ng Filipino, Dr. Ronald Baitan, Director ng Bienvenido and Santos Creative Writing Center, magkasama sa Departamento ng Filipino at Pamantasang Dalasal, sa aming mga estudyante, at sa iba pang narito sa Zoom at Facebook Live mula sa iba't ibang sulok ng mundo, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Malugod ako ngayong araw na ating sinasagawa ang ikalawang edisyon ng ating kumustahan sa Kia-Ora, Kabayan na ukol sa karanasan ng mga Pilipino sa larangan ng edukasyon sa New Zealand. Noong Nobyembre 2021 na nakapagkwentuhan tayo kay na Ambassador Gary Domingo at Attorney Paulo Garcia tungkol sa pamamahala sa New Zealand Pilipinong pamayanan. Dito ay binahagi ni Ambassador Domingo ang mga programa at proyekto sa pagsusulong ng wika at kulturang Filipino sa New Zealand. Habang kinuwento naman ni Attorney Garcia ang kahalagahan ng pagtuturo ng wika at kulturang Filipino sa New Zealand. Taon-taon, libo-libong mga Pilipino kasama ang kanilang pamilya ang pinipiling manirahan na sa ibang bayan. Hindi biro ang paglisan sa Pilipinas upang suungin ng walang katiyakan at patuloy na makikipagtagisan sa mga oportunidad sa ibang bayan. Sa paglisan ng mga Pilipino sa Pilipinas, baon-baon nila ang wikang Filipino bilang kanilang identidad na kanilang nagiging susi at tulay. Sa tulong ng wikang Filipino, madaling nakikilala sa ibang bansa ng ating kababayan ang kapwa niya kababayan. Makarinig ka lang ng salitang Filipino, napupuko ng atensyon mo at madalas ito ang nagiging susi upang magsimula ng pag-uusap. Hanggang makabuo ng isang komunidad na kanilang matatakbuhan at masasandalan anuman ang kanilang pinagdadaanan at pinagbubunian sa buhay. Wikang Filipino rin na nagsisilbing tulay sa bawat Pilipino upang umuwi sa ating pinagmulang bayan na sa ang sulok man ng mundo. Kaya sa maraming pagkakataon, ginagamit ang wikang Filipino kapag kausap ang kapwa Pilipino upang mas malayang may pahayag ang saloobin. Particular na ang mga ekspresyong tiyak na naglalarawan sa nararamdaman at hindi basta may sasalin sa anumang wika. At ito rin patuloy na nagpaparamdam sa kanila na tila ba sila'y nasa Pilipinas lamang na madaling nakikipagkwentuhan. Ang magagandang katangian din ay pinakita ng mga Pilipino sa ibang bansa ang nagsisilbing dahilan upang naisin din ng mga banyaga na pag-aralan ang ating wika. Marami rin sa mga pamilyang Pilipino sa ibayong dagat ang patuloy pa rin pinipiling gumamit ng wikang Filipino sa loob ng kanilang tahanan. O pati sa labas kapag nag-uusap sila upang patuloy na makilala at makintal sa kanilang mga anak ang pinagmulang bayan at lahing Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ng wika. Noong 2017, tinatayang binubuo ng mga Pilipino ang 1% ng populasyon ng New Zealand. Sinasabing ang mga Pilipino ang bumubuo sa ikatlong pangkat etniko sa New Zealand at nakakatulong sa pagpapaigting na ugnayan ng lipunan at komunidad. Sa bisa ng wika, patuloy ring nag-oorganisa ang ating mga kababayang Pilipino sa ibayong dagat ng mga proyektong nagsusulong ng wikang Filipino sa kanilang komunidad upang masiguradong matutunan at may sasabuhay ito ng mga susunod pang henerasyon. Sa ganitong kadahilanan ko unang nakilala si Dr. Lilia na mapasama ko sa komite ng departamento ng Filipino na nakikipag-ugnayan para sa pag-oorganisa ng programang Ako ay Isang Pilipino na nagsusulong ng pagkatuto ng kasanayang panghabang buhay gamit ang wikang Filipino para sa kabataan sa New Zealand. At kung saan kabilang din ang programang ito na Kia-Ora, Kabayan. Malaki ang naitutulong ng bawat isa sa atin sa pag-unlad ng ating bayan, nasaan man tayo sa mundo. At makikita natin na patuloy ang pagsulong ng mga Pilipino sa ating lahi, di ba, na ating mapagpupunyagi kung nasaan man tayo sa mundo. At ngayong umaga, nakakapanabik na makinig ang kwento ng karanasan sa pagtuturo sa New Zealand nila Dr. Lilia at Ginoong Gio at kung paano patuloy na isinusulong ang wika at kulturang Filipino sa kanilang larang. Maraming salamat sa kasama ko sa komite na naging abala
Sa pag-organisa ng programang ito, kanila Dr. Rowie, Dr. Nonong, Dr. Janet, Sir Jekon, Sir Efren, Sir Luigi, Sir Maki at tuloy na suporta ng buong kabuuan ng Departamento ng Filipino at mubuo sa Bienvenido and Santos Creative Writing Center. Mapatuloy nating isulong at paunlarin ang wikang Filipino dahil atin at tayo ito. Nasa atin ang bato na maghahalal, di ba, sa susunod na mamumuno sa ating bayan sa susunod na 6 na taon. Sana'y patuloy tayo maging kritikal at mapanuri sa ating mga pipiliin. Dahil malaki ang magiging epekto nito sa atin. Muli, mahalin natin ang ating wika tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili at sa ating bayan. Maraming salamat po muli at mapagpalang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat, Ma'am Deborah Sadi Anastasio, ang pangalawang tagapangulo ng Departamento ng Pilipino ng Pamantasang de la Salle, Maynila. Nais po naming ipabatid na kasama natin sa programa ngayong umaga si Dr. Ronald Baitan, Direktor ng Bienvenido and Santos Creative Writing Center. Magandang araw, Dr. Baitan. Magandang araw po sa lahat ng kasama natin sa Zoom meeting na ito muli. At muli po tayo ay napapanood ng live via Facebook sa pahina sa FB ng Departamento ng Pilipino ng Pamantasang de la Salle, Maynila. May dalawa po tayong tagapagsalita ngayong araw para sa ating programang Kia Ora Kabayan, kumustahan ukol sa karanasan ng mga Pilipino sa New Zealand. Ang ating unang tagapagsalita ay nagtapos ng bachelor's degree sa English Language and Literature noong 1985 sa Pamantasang de la Salle. Matapos magtamo ng degree, nagturo siya sa Departamento ng Literatura mula Enero 1986 hanggang Marso 2001. Sa panahong iyon, nagturo siya ng iba't ibang kurso sa panitikan. Pinagsabay niya ang pagtuturo at pagkuha ng masterado at kalaunan ng doktorado sa filosofiya sa Pamantasang de la Salle pa rin. Nagtungo siya sa New Zealand noong 2001 at nitong Abril 15, 2022, ipinagdiwang niya ang kanyang ika-22 taong anibersaryo sa New Zealand. Nagturo siya sa AIS St. Helens, isang pribadong kolehiyo, bago siya naging learning consultant sa Massey's University Center for Teaching and Learning sa loob ng 10 taon. Nagtamo siya ng pangalawang degree, masterado sa psikolohiya sa Massey's University. Sa kasalukuyan, nagsisilbi siyang language, literacy, and numeracy advisor sa Te Wananga o Aotearoa, isang tersyaryang institusyon. At nakakatuwa, no? Tugma sa kanyang pagiging green archer, naging aktibong manlalaro ng archery si Dr. Lilia. Naninirahan siya sa Auckland, kasama ang kanyang katuwang sa buhay, si Hans, at ang dalawa nilang alagang pusa. Pasalubungan po natin ang virtual club, si Dr. Lilia Sevillano. Magandang araw po, Dr. Lilia. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po. I-share ko na ba yung screen? Pwede ko na i-share yung aking... yes, ma'am. Ayun ko na ba i-share? Sandali lang ha. Ito muna. Kita niyo ba yan? Yes, ma'am. Sandali lang. Nawala yung kodigo ko. Kasi may kodigo ako ng sandali lang. Let me... Okay. Okay na yan? Pwede na ako mag-umpisa? Okay. So, magandang umaga sa mga taga-Lasal at magandang hapon sa mga taga-New Zealand kung meron mang nanonood. Ako po si Lilia Sevillano, dating sinabi na dating guro sa Pamantasang de la Salle, kung saan nagturo ako ng literatura mula 1986 hanggang 2001. Noong Abril ng 2001 ay nag-migrate na ako sa New Zealand at dito na nanirahan hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa talakayang ito. Tulad ni Ambassador Domingo, ako po ay lumaki na ang unang wika na natutunan ko ay Ingles. Ito ay dahil ang mga magulang ko ay produkto ng panahon ng American occupation ng Pilipinas. Ang paniniwala nila ay mahalaga ang Ingles upang maging matagumpay sa buhay.
Sa katotohanan, upang maibigay ko itong maikling talumpating ito, ay kinailangan kong gumamit ng English-Tagalog Dictionary. Hindi rin nakatulong na ang pag-aaral ko ay sa isang internasyonal na paaralan mula unang baitang hanggang high school. So, mas mahusay ako sa Ingles, pero salamat sa mga kalarong mga bata sa kapitbahayan, ay natuto rin kaming magkakapatid na magsalita ng Filipino o Tagalog. Sa high school, meron ding kurso na kinailangan kunin ng mga Filipino students. Doon ko natutuhan na mas mabuti ang balarilang Filipino. Mas madali pa rin sa akin na magsalita sa halip na magsulat at magbasa ng Filipino o Tagalog. Sa katotohanan, inggit ako sa mga katulad nila Can Garcia, Nonon Carandang, at kayong lahat na napakagandang pakinggan pag nagsasalita ng wikang Pilipino. Inimbita ako ni Dr. Janet na magbigay ng aking mga pananaw at opinyon tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng wika at kulturang Pilipino sa New Zealand. Papakita ko na lang ito ngayon. Sandali. Okay. Sang-ayon ako sa sinabi ni Attorney Paulo Garcia nung nakaraan na ang karamihan ng mga Pilipinong migrante sa New Zealand ay ang unang focus ay ang pag-assimilate sa kulturang New Zealand. Napakaraming mga bagong bagay na dapat matutunan at dahil dito ay medyo madalas isinasatabi muna ang wika at kulturang Pilipino. At dahil dito, bago mo malaman, ay maraming taon na pala ang nakalipas dahil nakafocus ka sa pag-assimilate sa bagong buhay at tahanan. I can very much relate to this. Gayunpaman, sabi nila, hindi mo mapahahalagahan ang sarili mong kultura at wika hanggang umalis ka sa iyong bansa. Totoo ito. Simula ng pagdating ko dito sa New Zealand, tila lalo akong naging mapagmalaki sa aking pagiging Pilipino. Hindi bali nang hindi ako mahusay magsulat sa wikang Pilipino. Marunong naman akong magsalita at ginagamit ko ito kapag makipagkita sa kapwa ko Pilipino. Mas lalo ko na paghalagahan hindi lang ang ating wika kundi ang ating kultura. Kapag tinatanong ako kung taga saan ako, feeling ko minsan para akong beauty contestant na mapagmalaking sumasagot ng I'm from the Philippines. Para sa akin, mas matindi ang pagramdam ng pagmamalaki kung may kaganapan ng Filipino community kung saan ay inaawit ang pambansang awit. Nako, kay lakas ng boses ko kahit nasintonado. Ang mahalaga ay ipakita kong hindi ko kinalimutan ang pagmamahal sa inang bayan. Sa 21 taon kong paninirahan dito ay napagtanto ko na may malaking kulang sa pagtuturo ng wika at kulturang Pilipino sa ating mga anak. Natuwa akong malaman sa huling talakayan na mayroon ng mga kababayan natin na nag-aalok na ng mga klase tungkol dito. Ngunit sa aking mapagpakumbabang opinyon, medyo kalat ang mga ito at hindi streamlined or centralized. Sana kung may central agency na nagko-coordinate nito, malamang mas marami tayong mga kabataang Pilipino na maaabot. Batay rin sa aking mga obserbasyon, hindi rin malawak na ina-advertise itong mga klaseng ito. Sa Auckland, wala akong alam kung may ganitong mga klase. Sa tingin ko, kung mayroong coordination o outreach, mas marami ang maaabot nating Pilipino, lalo na ang mga second-class generations na matuto ng wika at kulturang Pilipino. May nakausap akong Lasal alumnus ng nakalipas na mga buwan. Ang sabi niya, yung mga Filipino Students Association sa mga universidad dito sa New Zealand, ang karamihan, o hindi lahat, ay tila first-generation Filipinos. Karamihan ng mga second-plus generations ay hindi alam tungkol sa student group o walang pakialam o wala silang nararamdamang koneksyon o link kaya hindi sumasali.
At tandaan natin na ang karamihan ng mga second-class generation Filipinos ay hindi na marunong magsalita ng ating wika. Kung sasali sila sa Filipino Students Association, ay malamang makaramdam sila ng being out of place. Ang isa pang sinabi ng kausap kong alumnos ay ang second generation Filipino children ay hindi magkakilala, maliban na lang kung ipakilala sila ng kanilang mga magulang sa mga social gatherings. Kung hindi, lumalaki silang malayo at hiwalay sa kanilang pamana. Kahit sabihin na nating nagsasalita ang mga magulang ng Filipino sa bahay, hindi lahat ay ginagamit ito ng tuloy-tuloy. Paglabas ng bahay, sila ay napapaligiran ng wika at kulturang Ingles. Halimbawa, kailangan ay magkasabay itong pag-aaral ng ating wika at kultura habang lumalaki para hindi sila malayo sa pagiging Filipino. Sa paghanda ko sa talakayang ito, nag-browse ako sa mga academic offerings ng mga universidad dito. Merong Asian Studies, merong Chinese Studies, pero wala akong nakitang Filipino Studies. Sa ibang bansa, tulad ng Hawaii, halimbawa, merong Filipino Studies. Nakakagulat ito kung iisipin natin ang Pilipino ay ang pangatlong pinakamalaking ethnic group sa New Zealand. Sa aking palagay, panahon na itaas at magkaroon ng kamalayan sa wika at kulturang Pilipino dito sa New Zealand. Dapat iwasan natin ang insular mentality at magtulungan bilang isa at suportahan ang bawat isa para mas umunlad ang mga Pilipino sa New Zealand. Ang pag-unlad ng isa ay pag-unlad ng lahat. Ang nais ko sana ay magsimula tayo ng maliit. I-alok natin ang pagtuturo ng wika at kulturang Pilipino sa maliit na grupo. Halimbawa, ang mga anak ng Lasal alumni dito sa New Zealand. Naniniwala akong magiging matagumpay itong inisyatiba na ito. Sa sandaling marinig ito ng iba, madali lang kakalat. At kailangan din na mai-advertise ito ng malawak. This is not having an insular mentality. Rather, it's starting with a group we can immediately access and then spreading it wider from there. Tungkol sa karanasan ko bilang Pilipinong nagturo sa Massey University, hindi naman ako nahirapan o nailang. English naman ang salita dito at mahusay naman ang inyong abang lingkod sa wika. Ang maganda sa Pilipino ay ang karamihan sa ating nag-iibang bansa ay marunong ng at least 2 wika. Madalas, Ingles at Pilipino. Noong una, ang naobserbahan ko ay madalas akong tinatanong kung saan ako galing dahil may American accent ang Ingles ko. Pero hindi naman ako puti. Lately, dahil dumami na ang mga Pilipino sa lipunan, alam na nila ang mga locals kung ikaw ay Pilipino dahil klaro ang Ingles natin. Kasi kumpara sa mga ibang migrante ng ibang bansang Asiano, ang Ingles ng Pilipino ang pinakaklaro sa lahat. Kaya kung may gurong Pilipinong estudyante dito, swerte na nila dahil madaling intindihin. Hindi ko sigurado kung ano pang masasabi ko tungkol sa karanasan ko bilang Pilipinong nagturo dito, so magtanong na lang kayo sa Q&A mamaya. Sa pagtatapos, sa tingin ko, ang isang bata na lumaki sa dalawang kultura ay dapat na malantad sa kultura ng pinagmulan ng mga magulang nito, kung parehong Pilipino. Ito ay nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng pagkakakilanlan at pag-aari, pati na rin ng isang pakiramdam ng pagmamalaki. Kung ang isang magulang ay Pilipino at yung isa ay taga-ibang kultura, importante pa rin na may kaalaman ng bata sa parehong kultura at wika. Ang huling salita ko ay, hindi man ako magaling magsalita ng wikang Pilipino, pero sa puso't isipan ko ay tunay akong Pilipino. Unang-una sa lahat. Maraming salamat po at animo dasal. Maraming salamat, Dr. Lilia. Pasalubungan po natin si Dr. Lilia ng virtual clap at virtual heart wrap.
Okay, ayun nga po no, dito sa Pamantasang de la Salle, itinuturo namin no ang Philippine Studies bilang general education course at naniniwala kami na lalong maiaangat ang wikang Pilipino bilang isang disiplina kung maipapasa ang panukalang batas 223 na magiging mandatory na kurso sa kolehiyo ang Pilipino at panitikan. Mahirap iangat ang pagtuturo ng wika kung hindi ito gagawing required na kurso sa kolehiyo. Sang-ayon kami sa tinuran ni Dr. Lilia na ang pag-unlad ng isa ay pag-unlad ng lahat. Ngayon po, bukas na po yung ating meeting para sa mga tanong, para po sa mga nais magtanong kay Dr. Lilia Sevillano. Pagkakataon na po natin ito at ipadala lamang po sa chat ang inyong tanong at sabihin kung saang pamantasan, institusyon o organisasyon kayo affiliated. Samantala, sa ngayon po ay 120 tayo sa Zoom meeting na ito. Samantalang ang nanonood naman po sa atin via Facebook Live ay 14. May tanong po ba tayo kay Dr. Lilia? Okay, may nag-raise hand button po sa atin. Sige, si Sir Alphonsus Luigi. Magandang umaga sa inyong lahat sa Pilipinas at magandang hapon po sa inyo sa New Zealand. Dr. Sevillano, nais ko lang pong itanong kung ano po yung mga roadblocks o mga ibang kaugnay na karanasan nung nag-shift po kayo mula sa Pilipinas patungong New Zealand, lalong-lalo na para sa mga kapwa-guro. Salamat po. Salamat sa tanong, Alphonsus. Ang mga roadblocks. Okay. Tinatanong mo siguro as a migrant, I'm presuming? Yes po. Bilang migrante? Okay. Kasi nung pumunta ako dito, hindi ako nag-apply bilang guro kasi gusto ko pinili ko na mag-break from teaching. So iba ang pinasok ko, nag-administrative work. Ang pinakamalaking roadblock na na-encounter ko was gusto nila nung una, gusto nila ng Kiwi experience. Okay? I don't know kung J.O. might have the same experience. Pero sabihin nila before you can find work, do you have Kiwi experience? Anong Kiwi experience? How can I get Kiwi experience if you don't give me a job? So yun ang main roadblock. And I think speaking to other immigrants during my time, yun din ang problema nila. Bago ka makahanap ng trabaho, tatanungin ka, anong Kiwi experience mo? Wala. So, yun ang malaking hadlang. Pero once makapasok ka na, once you get your foot in the door, medyo tuloy-tuloy na. Ang pangalawang hadlang din, ang isang second roadblock na nahirapan din ako was yung Kiwi accent. Kasi sanay tayo sa American English, no? Yung American accent. Napakahirap intindihin ang Kiwi accent. In fact, natakot akong sumagot ng telepono at pakaisipin akong bobo kasi talagang hindi ko sila maintindihan. So it takes time to really get your ear used to the accent. Na ngayon, naiintindihan ko na. Pero hindi nga masyadong klaro yung accent. So yun I would say yun ang dalawang hurdles na encounter ko nung bago ako dito. Nasagot ko ba yung tanong mo? Hopefully. Yes po. Maraming salamat po, Dr. Sevillano. Walang anuman. Salamat rin. Hi, Dr. Lilia. Ako po ay may tanong. Bilang guro sa panitikan, bilang guro kayo sa panitikan, ako po ay interesadong malaman kung kumusta yung
kalagayan ng pagsasalin sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand? Meron bang mga translated na mga literary works sa Pilipinas na naisalin sa New Zealand? May mga kasalukuyan bang mga proyekto? May mga organisasyon ba ng mga Pilipinong translator sa New Zealand or organisasyon ng mga Kiwi na translator na planong bumuo o makipag-collaborate sa mga translator sa Pilipinas? Any update po siguro? Wala, Mark Anthony, wala akong, none that I am aware of. Gio might know more, pero from, my experience, wala akong, I'm not aware na may grupo o may mga translators dito. Pero magandang inisyatibo sana yan kung mangyayari yan dito. Yeah. It would be a very good initiative to have that. None that I'm aware of. Salamat, Dr. Lilia. Okay, may tanong po ba tayo sa Facebook Live po ay... wala naman tanong. Kung basahin po natin yung tugon ni Ma'am Janet. Tama, Dr. Lilia, dahil hindi natin sila kapareho ng itsura at kapareho ng wika, kailangan natin magdoble kayo. Si Dr. Nonon ay naka-raise hand button. Doc Nonon. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat, no? So, magandang umaga po. Maganda na nakasama natin ngayon, no, si Dr. Lilia at ganoon na rin si Ginoong Robrigado, no, para malaman natin ang estado, parang ano na rin ito, no, pag-check, no, ng condition, no, ng o estado, no, ng mga Filipino communities and academics, no, doon sa bansang New Zealand. Bagaman nais ko sanang maitanong or para na rin sa kaalaman natin, ano, kung sakasakaling magkakaroon pa tayo ng higit na programa, further programs or projects, no, together with the community, Filipino community in New Zealand. Gusto ko sanang maitanong kung paano nagiging buhay ang gawaing kultural sa mga pamayan ng Pilipino sa NZ. Maraming Filipino communities dito. Meron silang mga kanya-kanyang events. Alam ko ang isang malaking tawag dito event, yung tinatawag nilang ano ba yung sa January? Sinulo. At saka may mga maliliit pero mostly as I said, medyo para siyang silo. Meron dito, meron dyan. Kasi nga malawak ang New Zealand, so may mga iba-ibang region. May kanya-kanyang Filipino communities. Nagkakaroon sila ng kanilang mga maliliit na celebration ng Filipino events, Filipino religious events, sinulog, yung mga ganon. So that is how they maintain and continue with the Filipino culture. At saka of course ang simbahan. Napupuno ang simbahan dito dahil sa Pilipino. Pero kung walang Pilipino, siguro konti lang ang mga tao. So yung simbahan maano pa rin sa Filipino community. Okay. Naitanong ko to, no, kasi yung pamayan isa sa indicator, no, ng kung gaano kaaktibo, no, yung Filipino community sa promosyon ng kultura, no, at kakambal nito sa promosyon ng kultura natin ay hindi maiiwasan, no, yung ang pagtataguyod ng wika na rin, no, ng Pilipinas, okay, o ang wikang Filipino. Kaya nga naman nais ko malaman kung may mga programang pampamayanan o edukasyon, no, ang mga universidad, no, sa New Zealand. So mayroon po ba nagbibigay sa New Zealand ng mga programs or projects, no, to promote Filipino culture and language? Have you heard of any? Speaking only from my experience with Massey University, parang wala.
Hindi ko alam sa Victoria University, pero sa Massey University wala. Kasi nga, ang Filipinos parang, sa tingin ko lang ang mga Filipino students natin, tahimik lang nandun lang sila sa isang sulok. In fact, it's a bit of a disappointment kasi pag nagkakaroon sila ng mga, kunyari, Santa Parade o one of these, yung mga multicultural events, tila sa aking obserbasyon, underrepresented ang Filipino. May Chinese group nagsasayaw na meron silang Diwali, meron silang Chinese Lantern Festival. Ang Filipino nasaan? Meron, pero sila lang ang may alam. Nandun sila sa simbahan, sa pag nagsinulog or whatever. Pero hindi inilalabas sa community para mas makilala. Parang kulang, parang watak-watak ang community. Yun ang observation ko. I don't know, maybe Gio will have something to add later on, pero yeah, that's my observation. So I'm a little bit disappointed that the Filipino culture and the Filipino presence is not as evident or as obvious as Diwali of the Indians or the Lantern festivals of the Chinese. And I think it's more than high time that we assert our presence here. Yeah, ayan, kasama to no na nais ko lamang din bilang bahagi ako ng komite ng internasyonalisasyon ng Pamantasang de la Salle, no, at kasama rin sa pupunla no ng ating proyektong ito. Nais ko lamang din nabigyan ng linaw no na ang Kia Ora no ay serye ng mga panayam para na rin sa mga nanonood no sa FB Live at mga kasama natin dito no na mula pa sa New Zealand no ay serye ng pakikipanayam, no? Ang unang pakikipanayam ay nauukol sa pamamahala at ang ikalawa naman yung ngayon, no, ay ukol sa edukasyon o sa akademya at ang ikatlo na coming soon, no, ay nauukol naman sa pamayanan, no? Kaya naitanong ko itong mga activities, no, natin sa mga akademya, no, kung gaano tayo ka aktibo o kung meron mang presence no ng ating mga proyekto no nauukol sa pagtataguyod ng kultura at wikang Pilipino o yung pag-aaral na lamang ng Pilipinas no yung Araling Pilipinas no sa New Zealand no. So napakahalaga nito kasi sa atin at maganda na napapansin ni Dr. Lilia no. Maraming salamat no Dr. Lilia no sa pagpuna mo no at pagbibigay mo ng obserbasyon na sadyang mayroong pangangailangan no sa pag-aaral at pagtataguyod no ng kultura at ng wika no ng Pilipinas. Maraming salamat Dr. Lilia. Salamat din Dr. Nonon. Oh, may tanong. Ano kaya yung mga nawala. Ano kaya yung mga maaring key areas of research ng mga Filipino sa New Zealand? Key areas of research, I think there's a lot of opportunity for research about Filipinos. Yung ginawa kong thesis, for example, sa for my psychology degree, I researched on the migrant experience in New Zealand. Kasi ang na-notice ko, iba ang composition ng diaspora ng mga Pilipino sa New Zealand kumpara sa ibang bansa. Dito ang madalas na mga dumadating, mga talagang professionals. So, iba ang tingin nila. Although, ang karamihan kilala na tayo as nurses, okay? Tapos merong sa dairy industry. Pero marami, alam nila mga professionals tayo. So, iba na yung tingin, hindi, kumbaga, domestic helper or yung mga ibang stereotype na mga images sa ibang bansa, iba dito. So, I think maraming areas of research na maaaring gawin ng mga Pilipino regarding Filipinos. And I only focused on one, and that's the migrant experience. Pero I think marami pang pagkakataon
na mag-research ng mga iba-ibang areas ng mga Filipinos in New Zealand. Darakot na po tayo sa pangalawa nating tagapagsalita at sakaling may tanong po kayo later kay Dr. Lilia, pwede naman po nating itanong doon sa pangalawa nating malayang talakayan. Muli po, maraming salamat at virtual clap po para kay Dr. Lilia. Ang pangalawa po nating tagapagsalita ay kasalukuyang kumukuha ng Masters of International Relations at Bachelor of Laws sa Victoria University of Wellington. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Statistics na may espesyalisasyon sa Finance Economics noong 2009 sa University of the Philippines, Los Baños. Ng Postgraduate Diploma in Development Studies noong 2015 sa Victoria University of Wellington at ng Bachelor of Arts in International Relations and Political Science noong 2019 sa kaparehas na pamantasan. Plano niyang magsimula ng karera sa alinman sa international law, foreign law and diplomacy at akademya. Siya rin ang unang pangulo ng University Council sa Victoria University at sa buong New Zealand. Pasalubungan po natin ng virtual club si Sir Ramon Angelo Robrigado o si Sir Geo Robrigado. Magandang araw, Sir Geo. Akala ko na unmute ko na, hindi pa pala. Ay, rinig na ba ako? Yes, sir. Loud and clear. Okay, salamat po sa paanyaya na makapagsalita sa inyong departamento. Lalo na kay Tita Janet na nakilala ko dahil sa mga aktibidades ko dito sa Wellington. So, bago ako magsimula ng aking talumpati, if I could call it, nais ko sana magsimula sa isang mihi o ito yung paraan ng pagpapakilala ng mga indigenous na mga katutubong tao na Maori dito sa Pilipinas kasi mas lalo kong napaigting ang aking pagiging Pilipino dahil sa karanasan ko na pakikipag-ugnayan sa mga katutubo dito sa lalo na dito sa Wellington. So kia ora katoa ko punike ahaw ko Piripinito ko whanau ko Geo toko ingowa tenakoto katoa. So may lang siya. Pero so simulan ko nung narinig ko especially yung introduction kay Doc Lilia, sabi ko parang out of place ata ako, kita ko lang hindi la sa lista. Pero medyo nakadikit pa rin sa akin lalo sa aking puso ang De La Salle University dahil ang aking mga magulang ay dating nagturo sa La Salle Health Sciences Institute sa Cavite nung habang piniplay nga yung national anthem, nakita ko yung ilang mga scenes na nakuha doon sa ospital. Sabi ko parang kabataan ko. Parang bumabalik ako sa kabataan ko at lagi parang doon halos doon ako lumaki around La Salle HSI. So kaunting kwento doon sa aking karanasan. So hindi katulad ni Doc Lilia, hindi rin pagtuturo yung aking aking unang naisip na gawin dito sa New Zealand. Parang nahulog na lang sa aking harap yung oportunidad na makapagturo dito. So nung nag-migrate ako dito noong 2013, it's more mas ang pinakadahilan noon nagkasakit yung akin. Nauna nang nag-migrate yung mga magulang ko at mga kapatid ko dito sa New Zealand. Nahuli ako. Nung nag-migrate ako, dahil naka-receive ako ng balita na nagkasakit yung tatay ko, at akala namin di na siya magtatagal. So
iniwan ko lahat ng ginagawa ko sa Pilipinas. Nagtatrabaho na ako sa isang multinational bank sa Manila. Tapos nung nalaman ko nga na nagkasakit si Dad, sabi ko baka hindi ko na siya maabutan pa. So iwanan ko na lahat, punta na ako ng New Zealand. And nung simula, medyo nag-struggle ako kasi katulad nung nabanggit ni Ma'am Lilia, nung naghahanap ako ng trabaho, kailangan ng Kiwi experience. Wala ako noon. Tapos nakita nila na medyo, kung titingnan rin nila yung credentials ko mula sa Maynila, parang hindi nila ma-reconcile kasi bilang migrante, maghahanap ka talaga ng lahat ng mag-o-open opportunity kahit wala sa linya mo, papasukan mo para lang makapagsimula kahit so nag-try ako maging helper sa supermarket, nag-try ako sa mga bangko, parang kung saan na hindi ako pinalad. Doon ko naisip na baka kailangan kong mag-upskill, kaya ako subok ulit na pumasok sa pag-aaral. At yun na nga, yung mga nabanggit ni Sir Mark Anthony kanina, yun yung aking nagawa. Nung nakabalik na ako sa pamantasan, doon ko na nakita, pasalamat na rin sa mga karanasan ko sa mga indigenous Maori tribes, Maori people dito sa New Zealand. Kasi yung isa ko naging membro na ako ng student council dito sa Victoria. Nung ako ay nagsilbing pangalawang pangulo, ang aking pangulo ay isang katutubong Maori, at mas doon ko napaigting dahil sila yung kultura nila ay parang naisang tabi rin, katulad ng iba pang karanasan ng mga katutubo, at pinaglalaban nila yung kanilang kultura na maging mas makilala. At sa pagsunod ko sa pagtulong ko sa kanya, doon ko rin naramdaman na kahit ako, at binigyan rin naman nila ako ng espasyo para magawa para maipakalat ang sarili kong kultura dito at least sa Wellington. So nagkaroon ng mga oportunidad na gawa ng mga events o ng mga talakayan tungkol sa karanasan ng mga Pilipino. Sa tingin ko, ang isang malaking tulong yung naging parte ako ng student council at naging at lumaki yung visibilidad ng mga Pilipino sa pamantasan at sa kalakihang komunidad ng Wellington. Dati kasi katulad nung nabanggit ni Ma'am Lilia na karamihan ng mga Pilipino talagang sa kanila lang na sila lang nag-interact. Pero nung sabi ko hindi dapat to mangyari Kaya nung nakita ko yung oportunidad bilang miyembro o opisyal ng student council, sabi ko kailangan nating baguhin to. So pinakita ko sa aking gawa, pinaglalaban ko ang kultura at wika Pilipino sa mga naging meeting ko with the university, tapos mga events sa pagtuturo ng wika o kulturang Pilipino. Tapos nung matapos ang aking termino bilang pangulo ng student council, nagbukas yung oportunidad na makapagturo bilang isang tutor sa political science. Kasi so yung
bilang konteksto, yung tutor dito, hindi siya teacher per se na magtuturo ka magle-lecture ka sa mga estudyante, pero parang yung isang malaking lecture class hinahati sa mas maliliit na klase. Tapos may mga tutors yung bawat klaseng yon na nagfa-facilitate at least sa political science ng discussion para mas mapaigting yung pagkakaintindi nila sa mga konsepto na tinuturo. Yung political science department dito sa Victoria is halos nung nagsimula ako halos walang Asyano, halos walang ibang lahi, halos mga European descent na mga estudyante nandun. Let alone wala masyadong Pilipino. Parang may isa nung pumasok ako pero after that halos wala na. Nung naging tutor ako, doon ko rin naisip, paano ko rin sa pagtuturo ko ngayon, tinanong ko sarili ko, paano ko maipapaigting ang pagkaintindi ko at pagkaintindi ng mga estudyante ko sa sarili kong kultura bilang isang guro. At masaya, swerte naman ako dahil karamihan ng mga estudyante ko interesado sa iba't ibang kultura. Kaya sa pamamagitan ng pagtuturo minsan, kinukwento ko sa kanila yung mga karanasan ko sa politika sa Pilipinas at kinukumpara ko sa karanasan ng politika sa New Zealand. Sa ganung pamamaraan nakikita ko na unti-unti papakilala ko sa mga estudyante ko yung kulturang Pilipino. Tapos narinig ito ng yung mga ginagawa kong sabi nila creative style of teaching. Narinig ng mga ng Asian Studies Department at maya't maya tinatanong na ako, nagko-consult kung paano ba dapat simulan ang isang kurso, kahit short course man lang muna sa wikang Filipino. Napansin ko na yung mga efforts ko, even sa aking maliit na pamamaraan, nakapagpunla ng mga pundasyon para sa pagkilala ng kalakihang komunidad ng aming pamantasan na makilala ang kultura at wikang Pilipino. So, yun, sa ngayon, yun lang ang aking ma-share sa inyo. Pero nais ko marinig ang inyong mga katanungan at baka doon ko ma-share pa ang iba pang aking naging karanasan. So salamat po muli sa pakikinig at magandang umaga sa inyo lahat. Salamat Sir Gio at magandang umaga po sa ating lahat. So sa ngayon ay 11:48 AM sa Pilipinas at 4:00 ng hapon sa Wellington. Maganda yung nabanggit ni Sir Gio, no, nakaka-inspire, no, yung mga inisyatiba natin sa pagtalakay, gaano man ito kamunti sa ating mga klase hinggil sa pagtalakay sa mga kultura, lalo't ikaw ay isang migrante, di ba? Malaking gaya nga ng nasabi ko doon sa chat, ito ay tunguhin. Ito ay pwedeng tumungo sa isang makabuluhang proyekto. Salamat, saludo kay na Sir Gio at Dr. Lilia. Okay, bukas na po yung ating hapag para sa mga tanong. At sakaling may tanong po tayo muli, no, pakibanggit po kung saang universidad o organisasyon tayo affiliated. Ang isa po sa mga tanong dito sa chat ay mula sa kasama natin sa Departamento ng Pilipino ng Pamantasang de la Salle, si Sir Luigi. Basahin ko po yung tanong. Ginoong Robrigado, paano nakatulong ang iyong Lasallianong formation sa inyong kabuhayan dyan sa NC?
Gandang katanungan. So yung pagiging Lasaliano ko, nakaangkla sa aking mga magulang, lalo na sa aking yumaong ama. Dati kasi siyang registrar sa Health Sciences Campus. So yung isang nakita kong very yung naibahagi sa akin ng aking ama na siguro nakuha rin niya sa pagiging Lasaliano ay yung pagiging paano hindi ko makapwa o yung pagiging people person, kumbaga. Napansin ko sa sarili ko na malapit ako sa mga mas gusto ko yung mga ginagawa ko ay merong patutunguhan na ibang tao. At nakita ko yun sa mga gawa ng aking mga magulang, lalo na nung sila ay nagtuturo sa Lasal. So yun na rin siguro yung nakapaghatid sa akin na maging student council officer, tsaka ngayon maging guro, kasi hindi ko ginagawa lalo na itong pagtuturo. Hindi naman tayo namiling magturo dahil para lang sa sarili natin. Kung iisipin lang natin sarili natin, may ibang mga profesyon na mas makakatulong para doon sa ganung layunin. Pero ang pagtuturo talagang kumbaga selfless, na talagang mas iisipin mo yung kapakanan ng ibang tao, particularly mga estudyante mo, na mas gugustuhin mong ikaw nahihirapan. So nakita yun, yun yung isa lalo na natutunan ko pag nakikita ko yung mga parents ko magturo noon. So yun. May susunod na tanong tayo, Sir Gio. Basahin ko po mula kay Ma'am Cheryl Rebadomia ng Pamantasang de la Salle. Ginoong Robrigado, ano po ang iyong naging mga hadlang sa pagpapaigting ng kulturang Pilipino sa inyong komunidad? Paano nyo po ito nalampasan? So, mga challenges sa pagtataguyod ng kulturang Pilipino? Personally, sa aking karanasan, isa sa mga naging hadlang ko ay matatawa kayo dito, kapwa Pilipino din. May nabanggit na rin ni Doc Lilia kanina na yung meron talagang meron talagang trait ang mga Pilipino, lalo na yung mga matagal nang nandito sa New Zealand, na yung pagiging insular, na sasabihin nila, matagal na ako dito. Ito talagang sinabi sa akin right in my face na, bakit mo ginagawa yan nang hindi kami kinukonsulta? Kami na yung matagal dito. Matagal na kami dito, dapat kami ang gumagawa niyan. Alam mo yung mga ganon. Pero buti na lang, lagi sinasabi sa akin ng lalo na nanay ko, matigas ang ulo ko eh. Kaya talagang tinigasan ko ang ulo ko. Wala kayong inisyatibo ko to. Hindi ito ay kung gusto niyo pa lang kunin to sa akin, dapat naisip niyo pa noon pa. Isa ring hadlang, araw-araw, alam mo yung meron akong naging phase dito na parang ang pakiramdam ko, lagi kong kailangan patunayan ng sarili ko sa araw-araw, at naka-ankla yun dun sa issue ng
issue ng meron pa rin kasing subtle racism dito sa New Zealand. Hindi siya yung in your face na hindi ka puti o hindi ka kalahi namin, umalis ka. Pero yung alam mo yung feeling na dahil hindi ka katulad nila, mas kailangan mong magtrabaho ng mas kailangan magtrabaho ng mas mabigat o kung mas malaki. Pero katulad ng sinabi ko, matigas ang ulo ko. Kaya yun ang naging paraan ko para lampasan yung mga hadlang na yun. Okay, sabi ni Sir Gio kanina ay matatawad daw tayo ng mga Pilipino yung naging hadlang sa kanya. No? Ako personally ay Sir Gio, hindi ako natawa, kundi mas nalungkot ako. Nakakalungkot yung ganun. No? Sabi ko nga dun sa chat ay matagal na pala sila dyan, ina-antagonize nila yung inisyatiba nyo, bakit hindi sila yung nakaisip? Matagal na pala sila dyan. Sabi ni Dr. Janet, basahin ko po, kwento mo naman yung mga projects nyo noon sa Victoria University, sa Filipino Student Association. Bilang kayo po yung unang Pilipino na naging Pangulo ng Student Council sa Victoria University at sa buong New Zealand. So, maraming salamat. And doon ko, so bago ako maging Student Council Officer, naitatag ko yung kasama ng dalawa pang Pilipino na scholar dito sa New Zealand. Naitatag namin yung Victoria Filipino Students Association. Doon ko, sa pamamagitan doon ko nakilala si Tita Janet kasi yung anak niya si Riel naging isa sa mga miyembro namin at naging officer din siya. No? So, nung ako yung president, dahil nung ako yung naging tagapangulo, dahil nagsisimula pala kami medyo kapaka-papa, pero nakagawa kami ng maliliit na mga programa katulad ng na-take over namin isang araw yung estasyon ng radyo ng mga estudyante sa Victoria at kami ay sa loob ng 2 oras kami ay nagbahagi ng mga OPM na kanta sa mga nakikinig ng student radio sa Victoria at na-appreciate yun ng kalakahang komunidad ng Victoria. Sabi nila doon daw sa programa namin napatunayan na talentado talaga ang mga Pilipino pagdating sa pag-awit. Kasi hindi nila akalain na ganun na ang dami namin napatugtog na magagandang awitin sa loob ng 2 oras. Yun ang isa. Sumali kami sa mga food fest, international food fest sa Pamantasan. Nakapag-share kami ng mga resepeng Pinoy. May isang, tapos gawa kami ng movie night kung saan nagpalabas kami ng isang pelikulang Pilipino. Ginawa namin through a poll kung ano yung palalabas sa aming pelikula. Ang nanalo, One More Chance, ni Bea at ni John Lloyd. Ang daming nanood na mga Pacific Islanders, mga Samoan, Tongan, dahil sila pala ay mahilig din sa mga Filipino soap opera. Favorite. Marami akong mga kaibigang Samoan na big fans ni Jericho Rosales. Kaya naisip na namin gawin parang collaboration project yun na magpapalabas kami ng isang Filipino series kaso na COVID na. So hindi na natuloy. Tapos nung sumunod na taon, dahil mas malaki na yung mas malawak na yung organisasyon,
nagkaroon ng isang malaking Filipino cultural show na ginanap sa aming teatro. Dahil doon sa kaisa-isang show na yon, it was in 2019. Dahil doon sa show na yon, mas nakilala lalo ang kulturang Pilipino. Mas nakilala ang kulturang Pilipino lalo sa pamantasan at sa wider Wellington community. At dahil dyan, at dahil din doon sa proyektong yon, nanalo ng Club of the Year yung Filipino Students Association. So naparangalan siya ng pamantasan, pati na rin ng Wellington City Council because of that efforts. So ngayon tuloy-tuloy pa rin yung mga similar projects ng student association. Miyembro pa rin ako ng student association pero naglaylo na ako kasi gusto ko na rin graduate. So mas tutok na ako sa pag-aaral at sa pagtuturo. Pero mas ngayon isa na rin nabanggit din ng aming vice chancellor, yung parang pinaka-CEO ng university, bago siya mag-retire nung March. Nabanggit niya sa akin na dahil din daw sa efforts ko at ng mga naging kasama ko sa club at saka sa student council, naging forced to be reckoned with na ang mga Filipino sa university, at least sa Victoria University. So minsan kailanganin mo na isang taong matigas ang ulo para mapaigting ang ating kultura. Yung taong matigas ang ulo in the sense na hindi siya nagpapadala sa mga negatibong sinasabi ng ibang tao na sasabihin niya, hindi mo kaya yan. At yung talagang determinadong maipakilala ang ating kultura sa ibang bansa. Salamat, Sir Gio. Kanina itinanong ko kay Dr. Lilia yung tungkol sa translation. Kung may initiative ba, ano yung kasalukuyang kalagayan, progreso, anything about translation sa pagitan ng New Zealand at ng Pilipinas. At sangayon kay Dr. Lilia ay baka kayo daw ay may maibabahagi. Sa larangan ng panitikan, wala pa, pero may mga naririnig na kung may through mostly parang pag-uusap pa lang, at least sa Victoria University, kasi may mga interesadong mga Maori groups na interesadong malaman talaga yung connection ng wikang Filipino at saka ng wikang Maori. Kaya parang gusto rin nilang makita ano ang kalalabasan ng isang obrang Pilipino sa nailathala sa wikang Maori. Pero ano pa lang yan, kumbaga pag-uusap pa lang, at least sa Victoria University, medyo na-stall ng kaunti. Sa ibang larangan, may unti-unti lang nabubuo na not translate, more on interpreters. Kasi may especially sa courts na naging bahagi din ako bilang isang law student, na may mga naging court cases na rin dito na may involved na Filipino na hindi makapag-English ng maayos. So para makapagbigay siguro ng testimonya sa korte na mas malaman at mas magagamit ng hukom, naghahanap sila ng mga translator interpreter. So meron na kaming medyo na form, wala pang maayos na istruktura, pero parang
ako yung nagiging liaison officer kumbaga nung court interpreter's office para maghanap ng court interpreter for the Wellington District Court or the Lower Hutt District Court. Nakatulong din yun personally sa akin kasi mas lumawak yung network ko na mas nakilala ko rin yung Filipino mga legal professionals na Pilipino dito sa Wellington. So, yun. Salamat, Sir Gio. So, sa panitikan ay hindi pa masyado, no? Pero dito sa korte ay mas abante na yung hakbang. Nawa ay sa ibang mga larangan ay magkaroon din kalaunan. Huling tanong po na ating babasahin ay mula kay Ma'am Sophia Isabel Brocal. Magandang umaga po, sabi niya. Tanong ko lang po kay Ginoong Robrigado or pwede rin kay Ma'am Lilia itong tanong na ito, kung ano ang factors kung bakit nawawala ng kamalayan ang mga Pilipino sa kanilang wika at kultura. Ano yung mga salik daw po na bakit kaya nawawalan ng kamalayan ang mga Pilipino sa kanilang kultura? Yung naging obserbasyon ko, no, karamihan ng mga Pilipino, at least yung mga nakilala ko dito sa Wellington na may mga anak na, parang takot silang ituro yung Filipino language sa mga anak nila kasi ayaw nilang ma-confuse yung anak o natatakot siya pagtawanan dahil magkakaroon ng ibang accent or something like that. Na kaya kami, kasi nakatira ako kasama ng aking kapatid at ng kanyang asawa at meron silang 2-year-old na anak na madalas ko ring inaalagaan. Talagang pinipilit namin na pag nandito sa bahay, tinatagalog namin yung bata o pinipilipino namin yung bata kasi gusto namin na lumaki siya na kilala pa rin yung at least yung basic nung wika ng kanyang mga magulang. Kasi yung English matututunan niya paglabas niya pag nag-start na siyang mag-aral sa eskwelahan. Yung Tagalog hindi niya matututunan yon siguro outside. Talagang we made it a point na dito sa bahay Tagalog siya. So nakakatuwa naman na lumalaki siyang bilingual. Na nakakarinig kami ng minsan nagulat na ako, kumatok siya sa kwarto ko, tumakbo, umiiyak. Sabi sa akin, "Uncle, Daddy, kurot ako." So sabi ko, hindi ako natawa na nagsusumbong siya sa akin pero natawa ko na alam na niya yung salitang kurot. Kaya sabi ko, okay, tama yung ginagawa namin na pagpapalaki sa kanya. Na sana naniniwala rin ako sa doon sa leading by example kaya sana makita kami ng ibang mga Pilipino. Ganun ginagawa namin. Si Ma'am Lilia baka meron din gustong ma-share. Dr. Lilia? Actually, agree ako sa sinabi mo, Gio Ganun nga pero may mga kilala akong mga Pilipino na katulad nyo na sa bahay, ang salita nila sa mga anak na pinanganak na dito ay Filipino. Yun nga lang paglabas, surrounded ka ng English. So, maraming mga pamilyang ganon. Siguro ang maganda rin na para yung kamalayan ng Filipino, wika at kulturang Filipino ay ipadala kasi baka mahal yun ipadala ang mga bata balik sa Pilipinas. Kasi ang nadidinig ko sa yung mga Inchik at saka yung mga, I think, Indians, ginagawa nila, they make it a point na may link sa kultura ang kanilang mga anak, pinapadala nila, pinapauwi nila. So siguro this is one way na masigurado natin na yung kamalayan
ng ating kultura at wika ay nandoon kung ipadadala nila sa Pilipinas. Minsan din, feeling ko kaya din nawawala kasi na feeling nila baka ma-out of place yung mga bata. Kasi nga, New Zealand English, gusto nila to make sure na, they succeed and all. Pero like you, ako din ang personal opinion ko, dapat marunong sila. Sa bahay man lang. At I think minention ito ni Attorney Garcia at the last Kia Ora na sa bahay talagang yun ang salita nila. Maganda kung bilingual. Definitely. Yeah. May nga ako naging experience na ako. Yung isa naming family friend dito, yung mga anak nila, yung dalawang nakakatandang anak, nakapag Pilipino pa kasi sa Pilipinas pinanganak. Pero yung dalawang nakababata, nung una ko nakilala, talagang diretso English na sabi ko nakalungkot naman yun. Mga ate nila nakakapagtagalog, sila hindi. Tapos yung isang event na sila yung nag-host, nandun sa bahay nila, bigla ko narinig yung dalawang bunsong lalaki, nagwaray. Nagsalita ng waray at matatas na waray. Kasi doon ko na-discover yung magulang pala nila waray. So, yung dalawang babae dahil may sarili ng buhay, nakabukod na, so mas yung magulang nila siguro pag nag-uusap waray, mas na-pick up nila yung waray. Sabi ko, nakakainggit kasi tatay ko Bicolano, never ako tinuruan mag-Bicol. Kaya sabi ko, pwede rin yan eh. Parang bukod, syempre kailangan matutunan ng Filipino kasi yung national language natin. Pero maganda rin na kahit yung mga regional languages napapalawak kahit wala na doon sa region na yon. Tama. Bilang ang Filipino naman po ay mula sa mga wika sa Pilipinas, hindi lamang sa Tagalog. Saludo kina Sir Gio at Dr. Lilia sa kanilang pagiging masigasig na tagapagsulong ng kultura at wikang Pilipino sa New Zealand. Dadako na po tayo sa paggagawad ng sertipiko sa ating mga tagapagsalita. Babasahin ko po ang laman ng sertipiko. Isi-share screen lang po natin. Pamantasang de la Salle, Kolehiyo ng Malalayang Sining, Departamento ng Pilipino. Katibayan ng pagkilala, ipinagkaloob kay Lilia Maria S. Sevillano, PhD, at kay Ramon Angelo Robregado para sa pagbabahagi ng kanyang mayamang karanasan at kaalaman bilang panauhing tagapagsalita sa Kia Ora Kabayan na may temang kumustahan ukol sa karanasan ng mga Pilipino sa larangan ng edukasyon sa New Zealand. Para sa ikalawang termino ng akademikong taong 2021-2022. Ipinagkaloob ngayong ika-22 ng Abril 2022 sa Zoom. Nilagdaan ni Dr. Roel D. Madula, Tagapangulo, Departamento ng Pilipino, Pamantasang de la Salle, at Binibining Deborah Sadi Anastasio, MA, Coordinator, Internationalisasyon, Departamento ng Pilipino, Pamantasang de la Salle. Salamat po, Sir Gio at Dr. Lilia. At salamat po, ma'am. Para po sa susunod na bahagi ng ating programa at huling bahagi ay ang pangwakas na pananalita ni Ginoong Jeconia Dreisbach, Faculty ng Departamento ng Pilipino ng Pamantasang de la Salle. Magandang umaga, Sir Jecon. Magandang umaga, Sir Mark. Dinig mo? Yes, sir. Loud and clear. Ayan, okay. Maraming salamat. Muli, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po mula sa amin dito sa Dubai. Magandang tanghali sa Pilipinas at magandang hapon sa
New Zealand. Nasa magkakaibang bansa man tayo, nakabase at magkakaiba ang ating mga oras, tunay ngang transnational at nakaugat sa Pilipinas ang ating mga kaugnayan bilang mga Pilipino. Katulad nung nabanggit kanina ng ating pangalawang Pangulo sa Departamento, kabilang ang mga Pilipino sa mga pinakamalaking diasporic community sa Aotearoa, New Zealand, katulad na rin ng maraming mga bansa sa buong mundo. Sa araw na ito, ating natutunan na nakagawa ng panlipunang impact ang mga Pilipino sa New Zealand, kabilang na sa nakagawa ng impact na sa New Zealand sina Dr. Lilia Sevillano at Ginoong Gio Robrigado. Nabanggit ni Dr. Sevillano na dahil nakatuon sa pag-assimilate ang mga Pilipino sa bansa, hindi organisado, kalat-kalat at hindi magkakakilala ang maraming second-generation Filipinos. Nabanggit din ni Dr. Sevillano at makikita rin ito sa mga existing na pag-aaral sa mundong Anglophone na nagkakaroon ng language shift tungo sa Ingles dahil unti-unting nababawasan ang kanilang koneksyon sa kulturang Pilipino at katulad na rin ng ibang mga diasporic communities sa New Zealand, no? Yung ganitong klaseng language shift tungo sa Ingles, no, nabanggit ito ni Binibining Ronalyn Umali sa kanyang masteradong thesis at pananaliksik sa Auckland University of Technology noong 2016. Makikita ito online at ang pamagat ng kanyang thesis ay Tagalog Language Maintenance and Shift among the Filipino community in New Zealand. May ilang mga salik tayong nakita roon kung bakit may nangyayaring language shift tungo sa Ingles sa loob ng mga Pilipino, no? Kabilang na rito ang nabanggit ni Dr. Sevillano kanina na dahil nakikita ng kabataan na Ingles ang dominanteng wika sa bansa, Ingles na rin ang pinipili nilang gamitin sa kalakhan sa loob sa labas rather ng kanilang mga tahanan. Nasimulan na ni Ginoo Robrigado sa Wellington ang inisyatiba ng pagtuturo ng kulturang Pilipino bilang bahagi ng kanilang student council at bilang founder ng Victoria Filipino Student Association. At maaaring pagkunan ito ng insight o panimulang kaalaman kung paano maituturo ang araling Pilipinas sa New Zealand. Nabanggit din niya na may mga estudyante siyang interesado sa maraming kultura. Kaya maganda na maging kabahagi rin ng inisyatibang ito ang mga mag-aaral na hindi Pilipino, no? Kasama na ang mga Maori at mga Pacific Islander. Sa tulong ng mga tulad ni na Dr. Sevillano at Ginoong Robrigado, kasama ang DLSU Departamento ng Filipino, masisimulan at maorganisa ang unang Philippine Studies Program sa New Zealand, no? Hopefully, upang magkaroon muli ng koneksyon ang mga una at pangalawang henerasyong Filipino sa kanilang wika at kultura. Katulad ng nabanggit ni Dr. Sevillano kanina, ang pag-unlad ng isa ay pag-unlad ng lahat. Ang pagsisimula ng isang formal na pang-akademikong programa sa Filipino at araling Pilipinas, kahit na sa maliit na komunidad muna, kung maisa sa publiko ay makatutulong sa pag-oorganisa ng mas marami at mas malawak na mga programa sa buong New Zealand. Marahil ay makapagbibigay daan ito na makapag-ugnayan ang lahat ng mga asosasyong mga Pilipino sa bansa. Atin pong alalahanin na ang mga Pilipino at ang mga Maori ay mga magkakapatid na Austronesiano, no? Maghanap tayo ng kaugnayan sa araling Pilipino, araling Maori at araling Pacific Islander. May kaugnayan ng ating mga prekolonyal na kultura at wika. Kaya magandang simula ito upang magkaroon ng koneksyon ng mga Filipino-New Zealander sa kanilang heritage, language at kultura. Maraming salamat po at Animo Lasal. Salamat, Sir Jekon. Muli po magkakaroon po tayo ng photo taking kasama sa ating mga tagapagsalita. Si Dr. Lilia muna po, katabi ang inyong certificate. Ipa-flash po namin sa screen yung certificate. Paki-spotlight po si Dr. Lilia. Ayan.
Salamat, Dr. Lilia. Ang susunod po ay para sa pagkuha ng retrato kasama ang kanyang sertipiko, si Sir Gio. Sir Gio. Samantala, babasahin ko po ang mga, salamat po Sir Gio. Samantala, babasahin ko po yung mga mensahe natin sa mga chat mula sa mga dumalo dito sa atin sa Zoom. Sabi kanina ni Sir Luigi, hinggil sa nabanggit ni Sir Gio na kanilang inisyatiba no, na aangat ng pagpasok ng Resiping Pinoy doon sa universidad. Sabi ni Sir Luigi ay kakaiba talaga yung panlasa sa pelikulang panlasa o pelikulang Pinoy. Samantala, sang-ayon naman kay Ma'am Agnes Granada, sabi niya, Hannah Boral, Cultural Affairs Officer then was the first Filipino student who organized the Filipino Students Association in the mid-1980s at the university. At sabi naman ni Sir na Ginoong Tanod-Tanod ay nakaka-inspire ang kwento mo, Sir Gio. Sana ang ibang Filipino students abroad ay matutunan dito sa Pilipinas at lumabas sa kanilang comfort zone. Sabi ni Sir Reynaldo Luis Lico, dapat po talaga na ituturo ang wikang Filipino kahit papaano upang mapahalagahan ang ating kultura. Sang-ayon naman kay Ma'am Eliza May de los Santos, magandang araw po, napagtanto ko na maraming hadlang bilang isang OFW at sa larangan ng wikang Pilipino, nakakalungkot malaman na marami itong hadlang sa pagpapaunlad sa New Zealand. Ayon sa pananaw ni Dr. Sevillano, maliban po doon, natuwa ako na mas maraming Pilipino ang nagiging mulat sa issue na ito. Iyon lamang po, muli imbitasyon sa ating lahat. Magkakaroon po tayo ng photo opportunity. Hinihikayat po ang lahat na magbukas ng kanilang camera. Ang kukuha po ng ating retrato ay si Sir Luigi Alfonso. Okay na po ba? Hintayin lang po muna natin yung mga yung lahat na okay po ng kanilang mga webcam. Okay po. Sandali lang po. Okay, pag handa na po tayo, sige po. Wait lang. Okay, sige po. Ready? 3, 2, 1. Okay, isa pa. Wait lang may yan. Okay. Wait lang. Sinasave ko po muna. Sige, 3, 2, 1. Last one, medyo wacky sana. Ipapadala ko muna to sa wait lang. Sige po. Last one. Ay, may aso pala si Sir Maki. Nice. Sige po. Wacky po tayo. 3, 2, 1. Okay, maraming salamat po. Back to you, Sir Maki. Maraming salamat. Nakasama pa sa retrato ang aso kong si Dagli.
Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa susunod na Kia Ora Kabayan. Muli po, magandang araw sa ating lahat. Manatiling ligtas sa kabila ng krisis pangkalusugan na ating kinakaharap. At sabi nga ni Ma'am Deb kanina ay maging mapanuri sa ating ihahalal sa darating na halalan sapagkat ang paghalal natin ay usapin ng diaspora. Kaya tayo nangingibang bayan ay dahil sa nakakalungkot na kalagayan natin dito sa Pilipinas. Manatiling ligtas sa lahat. Animo Lasal, mabuhay po kayo. Hail, hail, alma mater, hail to De La Salle. We'll hold your banner high and bright, a shield of green and white. We'll fight to keep your glory bright, and never shall we fail. Hail to thee, our alma mater, hail, hail, hail. Hail, hail, alma mater, hail to De La Salle. We'll hold your banner high and bright, a shield of green and white. We'll fight to keep your glory bright, and never shall we fail. Hail to thee, our alma mater, hail, hail, hail. Hail to thee, our alma mater, hail, hail, hail. Maraming salamat. Maraming salamat.